dapat bang maaprubahan bilang batas yung PRRD Act? Republic Act 9851 Opo. na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya idetine nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas Opo. dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Okay. Ibig sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga korte, mga prosecution service, di man sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin namin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala namang sabi Wala pong ganun, sir. Opo. Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpa-function lahat. Bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Aha. Ako, meron din akong resolusyon, dalawa eh. Opo. Oh. Siguro sa Lunes, kasi Sasabihin pa lang po. pinanalyze ko pa lang eh. Opo. Oh. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon, na meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas na sino to. man, Pero kung sino man yan. yung aking yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. Aha. So yun ang title nun. Ideklara natin na yung pagdidetine, pang-uusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. At Resolution ito, sir, no? Resolution, hindi po ito panukalang batas, oh. Resolution po ito. Opo. Resolution. Yan. Opo. Oo. Kasi nga may batas na eh. Yeah, opo. 9851 eh. Bakit pa makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. So, yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Oho. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ng Pangulong Duterte. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. So pinadideklara ko na para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong may papile yun. Kung ito po'y maipile at aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, sir? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa sa dating Pangulong Duterte. O, di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Resolusyon ko ito eh. O, kahit kanino mang komite, dumapo yun. O, edi, sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dyan, kung paano napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprobahan. Oo nga, no? Di ba may Senado ito mapaparusahan? Senado ito di ba? Opo. Tsaka na natin tingnan. Ang gusto ko lang ideklara. Okay. O kung nadeklara, di ibig sabihin, illegal halimbawa, constitutional. O di tsaka natin balikan yung Yung mga nag-implement, Sino bang gumawa nito? Sino bang nag-implement nito? Para maayos natin. Di ba?
Kasi yun ang worry ng iba. Baka pag natuklasan yun, si Jack may mananagot ho doon. Kasi meron namang, hindi ba merong ng naunang pagdinig dyan. Oho. Wala yatang ending eh. Wala nga po, hindi natapos kasi nag-eleksyon na, Sen. Kaya nga, tapos na yung election. So, Parang walang gumagalaw eh. Para sa ganun, gusto kong itahi yun. Nasaan ba yung una? Pwede ba idugtong ko na ito, di ba? Opo. Well, ang hindi ako nagkakamali, yung sa ano yun, di ba? Yung sa foreign relations, si Senadora Amy Marcos, tinatay. Nagkataon parang ibibigay sa akin ng foreign relations. Ayun, sinasabi ko. Para magkaalaman na kasi. Dapat, Diba? Dapat nga ituloy yun. Yun naman pala. Pero anyway, isangkot na natin ang ating mga kababayan. Teka, paano isasangkot ngayon? Magtatanong tayo, Sen. Pagaluin mo yung tatlo, ha? Oho. Huwag lamang yung isa. Ganun. Diniscuss mo yung pending yung panukalang batas. PRRD Act. Meron akong dalawang resolusyon. Dalawang resolusyon. Diba? Lagumin mo ngayon. Yun, si Nelson. Hindi nagsasalita si Nelson. Si Nelson ngayon. Trabaho ka naman. Tamang lagumin yun na sige. tatlo. Oho. Lalagumin mo lang. Kasi yung itong isa, yung PRRD Act, tapos yung panukala na Deklarang unconstitutional. deklarang unconstitutional. At pauwiin Oho. ang dating Pangulo. Oh. Lagumin mo nga. Maya-maya ng konti, bigyan kita ng 3 minutes. Kasi ang tatanong sana natin sa ating mga kababayan, dapat bang maaprubahan bilang batas yung PRRD Act? Ngayon, kung ang gusto nyo idugtong natin, yung dalawang resolusyon po ninyo, paano natin i-incorporate dito sa ating pangungusap, Nelson? Hindi kasi nga dinidiscuss natin. Na hindi naman tayo, wala naman tayong ginagawang anuman. Kaya mo lang yung panukalang batas lang yun eh. Kaya lang kung tatantyahin mo, sino bang makikinabang sa batas na yan? Di ba? Mukhang isang tao lang po. Sino ba ang pagsisikapan muli ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga hensyang pinangyarihan ng pagkakadakip kay Pangulong Duterte? Sino ba ang pagtityagaan pang ganun ang gagawin? Nga po naman, ano? So kung wala, sino makikinabang sa batas na yan? Wala din kasi... So 1 in 100 years ka mo na lang. Halimbawa, in 100 years, meron na namang gano'n. Hindi natin alam kung ano yun. Yung doon pa lang makikinabang. Sa ngayon, halimbawa, batas na ngayon. Opo. Oo. Hindi makikinabang lang si Senator Bato. Kasi hindi na pakikinabangan ni dating Pangulong Duterte yun eh. Hindi na nga eh. Nandun na nga eh. So, ipagalimbawa natin. Naging batas ngayon, pinirmahan. Kani-kanina lang ni Pangulong Marcos sa Limbawa. Halimbawa, Hindi pa natutuyo yung yung tinta. Pinapaaresto si Bato ngayon. Kinabukasan ngayon. Gaano? Galing galing ng Hong Kong. O hinuli. Diyan lang makikinabang si Senator Bato. Sino pa? Mukhang wala na nga akong Wala maisip. ka nga. Sino pang pagtityagaan? Sino pang gagawa ng war on drugs? Sino bang matapang ngayon na lalabanan niya ang droga? Sapagkat siguro wala nang gagawa sa takot ng lahat ng gagawa ng mabuti, gagawin na aayusin para makinabang ang taong bayan. Pagkatapos mong gawin pala ito, ikukulong ka lang. Sino gagawa pa nun? Wala. Pagkatapos ang termino niya, target pala siya ng Kaya ganyan. nga, so sino ngayon ang makikinabang sa batas na yan? Di wala. Hindi ko naman kinikriticize. Kaya lang ang sinasabi ko, kung i-declare lang natin na ang constitution na illegal ang pagkakatakip ng dating Pangulo, baka merong makinabang. At lalong maraming makikinabang. Di ba? Nga. Wala nang mag-iisip niyan. Lahat ngayon ay siguro mag-iisip ng 2 beses muna bago niya gawin Bago niya kung halimbawa may So preventive ngayon ito. Nako, Nelson, okay na tayo? May 3 minutes ka na. 5 minutes yun eh. Napakahirap pagsama-sama. Ang haba. So sabihin mo, alin po ang gusto nyo sa tatlo? Mo na lang. Ayan. Nga, no? ABC tayo. ABC. Ito po, aprobahan yung PRRD Act. B, yung deklarang Alin ba yun?
Ano ba yung dapat na bigyan ng atensyon? Kamo, ganun na hindi pipili. Ano ba ang dapat na bigyan ng atensyon ng Senado? Alin ang dapat na bigyan ng pangunahing atensyon? Oo. Pangunahing atensyon ng Senado. Yung panukalang batas na ganito? Yan. O yung dalawang resolusyon na ganito? Yan. Ano naman yan eh? A or B? A? Alin ang dapat na bigyan atensyon. bigyan ng atensyon ng Senado. Yan. Ito pong PRRD Act, kasi yung title niya, no, nakadugtong ang PRRD Act, o yung dalawang resolusyon na sandante na una, ideklarang Na magpinsang buo, kamo. unconstitutional yung pagkakahuli sa dating Pangulong At Duterte pabalikin na siya rito. at siya po naman ipabalikin na sa Bilang yun Pilipinas. ang tayo ng Senado. Yan. Oh.